may kang Ginoo sa itong kinabuhi. Kung namin Biblia ito, nakabliho niya sa Salmo 63. Versikulo 1 ngadto sa 5. Salmo 63, versikulo 1 ngadto sa 5. Ang mapasahon nito. Diyan, O Diyos, ikaw ang akong Diyos, o nangandoy ako kanimo. Sa bukos kong kasing-kasing ipangandoy ko ikaw. Ang kalag ko iuhaw kanimo, sama sa nagbala o hupas nga yuta. Busa pakita ako kanimo diha sa imong templo, o pasudunga ako sa imong gahom o himaya. Ang imong gugma nga walay paglubad, mas bililhon pa kaysa kinabuhi. Busa dayon ko ikaw, pasalamatan ko ikaw, samtang ako buhi pa. O ibayaw ko ang mga kamot, nganha kanimo, samtang magampo ako. Magkumbira ang akong kalag, o magpagbaw sa hingpit, o pag-awit ako nga malipayon sa pagdaig kanimo. Manindot yung Igsoon, ating testigo sa pulong sa Ginoo, mag-amputan. Hallelujah. Gamahan ng Diyos, tagiya sa mga kinabuhi. Salamat kayo sa imong gugma nga walay pag-usab, nga rikanamo. Bisan kami Ginoo usahay, maluya sa imong gugma nga nakanimo. Apan ang imong gugma Ginoo nagapabilin nga hugot nga rikanamo Ginoo. Salamat sa imong presensya, mag-uban ka na mo karon. Among gingilan Ginoo ang buhat sa kaaway, mga disturbo sa among nona, sa among mga pagpati in the name of Jesus. Hallelujah. Lukupi kami Ginoo sa imong hamili nga dugo. Ang imong gamhanan presensya mag-uban ka na mo sa kanunay. Among gituhan o gahangyo Ginoo nga imong mga anghel mag-uban ka na mo sa pagsimba, sa pagdaig, sa pagpaminaw sa imong tulong ining buntaga. Salamat kay Ginoo, ikaw nagigiya sa matag-usakan namo. Abliya mong nona, ang kasing-kasing sa imong mga pulong Ginoo. Iman ka na ako ang magadala sa imong pulong. Puna Ginoo ang ako kasing-kasing akong espiritu. Aron tanan nga magawa sa akong dila Ginoo. Gikan kini sa kaalam o kahibalo sa imong mga pulong nga maghatag pakinintugan pang kaalam o kahibalo sa among pag-alagad kanimo. Salamat kay Ginoo, kay tanan among gibalik ta kanimo ang tanong himaya sa ngalan ni Jesus, ang tanan anak sa Dios, naging amen. At ang papakagkusog ang Ginoo ng Son. Hallelujah. Matod pa din Son, kaagi ni sa ni David o experience ni David sa dihang siya migsoon na ana sa kakuyaw sa iyang kinabuhi. So si David Migsoon ang gayon na ana siya sa desierto. Tungod kay buot ni siyang patyo ni Hari Saul. So si Hari Saul Migsoon na sa unang hari sa Israel. O niya, nagsilos ni siya ni David kay si David yatagan niya siya papur sa Ginoo. O niya, gusto niya patyon si David. Muning si David Migsoon, nilaya siya araw paglikay sa hari, kay patyon siya sa hari. So dito ni siya sa desierto. So dito siya sa desierto Migsoon, ningaw kayo siya dito sa, nakasulat sa Biblia, desierto sa Juda. So siya dito sa, ningaw sa kayo. Kasi nakasulat niya magpulo na kamrosa. No? Ningaw kayo, siya dito sa. Nisipat niya siya kay patyon siya ni Hari Saul. So, sa dihang dito siya sa layo Migsoon, nagyan sa verse 1, O Diyos, ikaw ang akong Diyos, o nangandoy ako kanimo. So, nangandoy siya sa Ginoo Migsoon. Nangandoy siya sa presensya sa Ginoo sa iyahang pag-ilusara. Kasi nangandoy sa presensya sa Ginoo. Amen. Pagpapakaman sa Ginoo. Hallelujah. Nangandoy sa Migsoon. Kung imong tanaw ng sitwasyon Migsoon, dako kanya siya o kanang
Kay siya nagsuon, paksyon siya. Paksyon siya. Gi-persecute siya ni Haring Saul. Gumilayas siya. So, og yung tanawon ni Saul, dako kay problema. Kay wala man siya sala, kaya paksyon siya. So, nilayas siya. Apan, pag-abot niya dito ni Saul sa desierto, wala siya mag-isgot sa problema. Ang iyang gisgutan, presensya sa Ginoo. Sunindot kay si Wilson. Pero ang hitabo, pasgaran sa mga Kristohanon karon, kaya pa yung problema, malimot tayo sa Ginoo. Si Hari David Wilson, sa dili pa niya sa Hari, patulong siya, gigukot niya siya, gipangita niya siya. Pero, wala niya hisguti ang Diyos. Nga iyahan basulod ang Ginoo. Wala niya mahayag Ginoo. Wala niya pangutan na ang Ginoo sa iyang sitwasyon. Kundi iya nang gipangita ang presensya sa Ginoo. Sa atong kinabuhi ni Saul, kung na kay problema ginagmay, o sa may ulan mo sa Peter? Ha? Di ba kahaay mong naong lumungkot nagmayo? Kami ingon din ang dili pag-iisip ko. Ano? Dili pag-iisip ko. Nada pinadawat araw. O sa'yo dawat araw. Saan dawat? Eleksyon. Basta. No? O dili pa si Kwan. Nakatapali mo. So, ang kiniya sa tao kasagaran komisyon, nakapokus siya sa kanang panitabo o siyang kinabuhi, wala sa Ginoo. Si David na isuot, wala adyo sa isala, ikasinahan na rin siya ni Saulo, nilaya siya, mingaw kasi ito, apan wala siya istorya nga kanang negatibo sa iyang kinabuhi, kundi ang gigawas sa iyang baba ni Soon, positibo siya nga nangandoy sa presensya sa Ginoo. Ato pakpakan na ginang haleluya. Kaya ito mag-gusto sa atong kinabuhi. So, present na ito nga sitwasyon ni Soon. Ang tao karon ni Soon, bisan pag mga Kristohano, huwag kapain na. Magpabulbul siya kung dili makadawat o panalangin. O yan, kung naanay panalangin, magpabulbul siya pa. Kasi nangandun yung mukala ko papoy. Ha? Nangandun yung mukala ko papoy. Di ba ang papoy panalangin kay galam? Oh, galam na siya papoy. Anak. Unya, ang hitabo, ibis maglipay ka nga, kasi ay pabuya. Ano ba? Lipay ka, maglimpyo ka. Eh, imo ka nagipangan doon. Ang hitabo, magyaw-yaw na dito sa tangkal. Imbis malipayo niya ang kinabuhi, hindi mo nang magulanon. Masih dia nak kubur sampai di babu yang sibuk kali pak. Wala apa tu? Apa yang experience semua? Eko, kenapa? Di pandangan dulu tak pandangan. Padahal teman nak nagiu-giu malam usaha asal. Ang bago din kasapaan. Atau pakpakan na ginawa ito na. So yung anay song. So, gitudluan ta in nga verse nga kung sa imong sitwasyon, gitudluan ta ni soon nga imong kinabuhi makapokus na sa pagpangandoy sa presensya sa Ginoo. So, ayaw himuha may soon nga kung sa inaani mo, mo'y mag-giyas yung kinabuhin nga minahimlo ka sa Ginoo.
Di na ko mga din, nalato na ni kumbana. Nalato na ko sa kumbana. Nangandoy kasawa. Ay mga bana niya, nangandoy kasawa. Pastor, nalato na wala ko asawa. Isuon kung ang kinsa mabusoy mo kinabuhi, pasalamati at tinawa. Ato pakpakan na din ng hallelujah. Nana sa isuon. Kung sa imong gipangayo, maabot sa imong kinabuhi, pasalamati at Ginoo. So kung sa sitwasyon sa atong kinabuhi ng isuon, dili na siya mo maghatag na to kung unsa ang atong buhaton, kung dili ang presensya, ang tulong sa Ginoo ng isuon, kailangan nga speedy sa atong kinabuhi, bisag unsa may tabo sa atong kinabuhi, magpabilin kita nangandoy sa Ginoo. So inayin na ng isuon, giin siya, O Diyos, ikaw akong Diyos, o nangandoy ako kanimo. Anong nangandoy sa isuon? Nakasumay mo anak, nagsige mo simba o niya, naayo sa kanimeng hindi ko simba. Nga, how ang imong kinabuhi kung dili ka makadayeg sa Ginoo? Kisa na uha, kisa naka-experience na how ang imong kinabuhi kung dili ka kadayeg sa Ginoo giyaman. So inana ni so kani si David, wala na siya kadayeg sa Ginoo, kaya ang ilahang dayganan o templo, ang lugar sa unang panahon ni Saul, usarat. O niya kay gipalayas man siya, nilayas man siya kay patyon man siya, so wala na siya kasimba. Wala na siya kadayeg sa Ginoo. So, ang iyang kinabuhi ng Saul, wala siya magunahon na sa problema, nga patyon siya, kung dili ang iyang ginahon na, ang iyang gipangandoy, kay wala na siya kadayeg sa Ginoo. Sa itong kinabuhi, kumusta ni Saul? Sige ba ito gunoon na ang atong sitwasyon? O imo gyatag importansya na mangandoy ka patay sa Ginoo? Kung muna imo ang kinabuhi ni Saul, walay rason nga ikaw dili ba atong simbahan na kadulog. Nangandoy. So, nangandoy siya ni Saul, nga naman, how ang iyang kinabuhi nga wala siya makauban siyang pamilya, wala siya makauban sa iyang isip ka isalita sa pagdaig sa Ginoo. Kaya tuwa naman sa sarayo, dito sa desierto, siya naman sa. Muna nangandoy siya. O Diyos, nangandoy ako kanimo. Subot pasabot na Saul, kung kita, dili ka ka-fellowship sa ating isig ka magtotoo, isig ka anak sa Ginoo, isig ka Kristohanon, dili kita malipay nga dili ka katong simbahan. Kisay malipay nga dili simbahan. So, kung malipay ka, wala ka kasimba, walang problema ron. Para ba anong estudyante ba? Mga estudyante, wala sa klase ba? Kasi sa iba ito estudyante ko lang klase. Lipay kayo. Ang problema, sa Kristohanon kinabuhi kayo nga, ay, dili sa tabanin pa ron, ay, salamat wala simba. So, dapat dili na malipay kung wala simba. Si David nagsuon, nanangandoy siya. Lord, nangandoy ko kanimo. Kaya wala naman sa kasimba, kaya tuwa naman sa desierto. Ang boto sa pweraso na di ba na di mo kasimba? Saya raso. Nalata mo sa nawang ito? Mabina, kahit bulan. Hindi maka-discount bulan siya? Kaya ginamos dia pila 35, 30 ato. Pila na? No? 35 ba yung pila na? Hallelujah. Pagkita naman naghapon na tapat ito. So, nangantoy siya. Kaya matod pa sa atong gito na itong mga biyagin na duling kumiso na dili undangon ang panagtiko. So, nangantoy yung iso. Hallelujah. Ang kalag ko, yuhaw kanimo. Sama sa nagbala o hupas na yuta. So grabe ganyan mention ang iyang kalag. Nangandoy yuhaw din si Ginoo. Ang iyang kasing-kasing. Ang iyang huna-huna. Yuhaw din siya sa presensya si Ginoo.
Giuhaw. Nga naman, tungod kay dugay na siya nga wala sa kapilosyo. Dugay na siya wala kasimpa. Dugay na siya wala nakapaminaw sa pulong sa Ginoo. Muna giuhaw siya. Hallelujah. Kinsa giuhaw niya, amen. Atong papakakusog at hallelujah. Ini yung namin son, sigurado yun at tuhi nga ikaw makainom sa presensya sa Diyos. Kung gigutom ka, makakaon ka sa pulong sa Ginoo. So nagmala. So kung pasabot may son, dili kita mabuhi. Kung wala'y mga pagday, kung wala'y mga pulong sa Ginoo nga iyang madungog, dili kita mabuhi. Ang kalagpo, giuhaw kanimo, sama sa namala o bupas na yuta. So kung pasabot may son, ang Kristohanon, dili kita mabuhi kung nag-inosarap. Kitang mga Kristohanon may son, nainhanlan kita sa ato isip kay Kristohanon. Nainhanlan ta sa pulong sa Ginoo, nainhanlan ta sa pagdaig sa Ginoo. Nandoy siya. Dito sa verse 2, busa, pakita ako Ginoo, diha sa imong templo, o pasudunga ako sa imong gahom, o himaya. So, iya yung nag-imbitar ni Soon ang presensya sa Ginoo, ang gahom sa Ginoo, ang himaya sa Ginoo, sa iyang kinabuhi. Busa, kita ako Ginoo, diha sa imong templo, o pasudunga ako sa imong gahom, o himaya. So, ang sistema ni Migsoon, wala ang pagkisulat din kung sa sistema sa iyang pagpangayo sa presensya, sa himaya sa Ginoo. Posible kiniksoon nga nagluluwag ito siya o unsa pang klase iya nga kanang gibuhat nga gipangayo niya sa Ginoo ang gahom ug ang himaya sa Ginoo. Pasudunga ako Ginoo sa imong gahom ug himaya. Pasudunga, lalo kay Bisaya sa may sudong. Pakita. Eh naman ang mingon pa na mingon doon sa nga dili ko katuno o sub-umpre. So dili siya makaako pakita. Sub-um. No? So gusto ni David Nixon nga iya din makita, iyang masinabi ang gahom sa Ginoo o himaya sa Ginoo sa iyang kinabuhi. So lakto pa kayo na Nixon, wala niya hisguti ang iyang problema. Kung dili ang iyang hisgutan nga ang iyang espirituhanong kinabuhi. So sa ato na kinabuhi Nixon, kung ato na siya i-apply sa ato kinabuhi, dili ka na ito hatagan o dakong bili. Kung sa may sitwasyon sa ato nga panglawas, apan ang atong kalang hatagan itong bili. Amen ba Mason? Atong pakpagagusog Ginoo, hallelujah. So, ato hatagan bili Mason, dakong gibog ato ang panginahanglan sa atong kalang kaysa atong pisikal. O inana atong kinabuhi Mason, ang atong pagpangalakad sa Ginoo, magpadayon din siya o buwa din makaula. Sa verse 3, ganito Mason, ang imong gugma nga walay paglubat, mas pililhon pa kaysa kinabuhi. So ang gugma sa Diyos Mason, mas pililhon pa sa kinabuhi. Kung pasabot ka na Mason, ang gugma nga gikan sa Ginoo, mas pililhon pa sa kinabuhi nga pisikal. Isa na kasi natin sa gugma sa Ginoo maging amen. Mas pililhon pa ang gugma sa Ginoo kaysa pisikal. Sa kinabuhi. Kay bisan Mason, kung mawala taning kalibutan na, apan ang imong kalag, ang imong kinabuhi na naa sa Ginoo, na sa gugma sa Ginoo, sure po kinaisaigsoon nga kinigbiya nimo ang kalibutan na sa dritso, sa langit ni kadritso, uban ang Ginoo. Muna nga, mas bililhon pa kaysa kinabuhi. Buk pasabot Mason, dili nato questionon ang Diyos
kung unsay sitwasyon sa atong kinabuhi. Dili na to question nun ang Ginoo kung unsay atong sitwasyon sa atong kinabuhi. Pasalamati ang Dios nagsuon nga ang gugma niya da kanimo walay paglubay. Dili na to tanaw nagsuon ang ato ang sitwasyon nga pisikal o kaning current nato nga present nato nga sitwasyon. Ang importante nagsuon nga ang gugma sa Dios sa imong kinabuhi, imong nasinabi, imong nabati o imong gikinabuhi. Busay dayon ko ikaw. Kaya diya sa gugma sa Diyos nagsuon, walay makapahimulan. Hallelujah. So sa ato din kinabuhi nagsuon, dako kayo ang importansya ang spiritual yun sa ato kinabuhi, dili ang pisikal. Ang imong gugma nga walay paglubad, mas bilinon pa kaysa kinabuhi. Busa dayon ko ikaw. So, nakita ni David nagsuon, ang iyang buong pasabutan nga mas bilinhon ang pagpangita sa presensya sa Ginoo, mas bilinhon ang pagpangita sa himaya sa gahom sa Ginoo kaysa iyang sitwasyon atong higayuna. Asa man yung sitwasyon ron? Asa man yung sitwasyon? Ha? Siguro sa inyo atong sitwasyon bro? Sama. Sa inyo siguro na ay bukas na tulogaghan pagkutay. Napay siguro na siguro ninyo nga ang bukas ito sa ako. Napoy pipilakan ko siguro ang bukas, inali lang ng kadaghan. Ha? Kaya siguro na ipipila kita ninyo nga wala kita kayo bukas. O wala mo bukas ison, sabot-sabot na taon niya. Tama sa Rosie ba? Sabot-sabot na. No? So, sitwasyon minsan, dili na ito ibaylo ang gugma, ang pagpangalakad sa Ginoo kung sa may sitwasyon sa imong kinabuhi. Hallelujah. Ugma, iso, eleksyon na. Isa na lipay nga, ugma, eleksyon na. Ano ba? Walang lipay? Ang dili malipay, kandidato na. Kaya nabiwa pa na siya, badawag buhok dili. Pero kita ang mga butante, kasi butante na mag-amen. Malipay tayo, so ito pakpakan na ito. Ayaw, nunod sa problema sa kandidato. Ibuwa na ito niya, ang ganang imong pagboto o madlawa, muna yung kitawag ito Bill of Rights. Imong katungod, imong exercise. Kaya naata sa nasod niya, demokrasya. Kung nakakailaghang nadunggan na istorya, na mingon nga, boot strip. Ay, napusubaka kaya, di mo na subakon, masuk ka na makato. Pero kung kinsa nyo inaas imong kasing-kasi, ni butarin mo, kung imong butaran. Bulan imo ma-exercise ang imuha nga katungod. So, magbalipayon kay Zon, nga ikaw, aduna imong ma-exercise ang imong katungod. So, malipayon kay Zon. So, kumadlaw ay Zon, o sana sa panahon nga ato masilibrar ang kadaugan. So, ang kadaugan ni Zon, o siya, nga ikaw, yatagad katungod sa imuhang demokrasya sa pagpili kung kinsa ang angayan na mong piliyon. So, umamison, usa na sa kadaugan sa demokrasya, nakita atong exercise ang atong katungod. So, mas bililhon ni Zon ang gugma sa Ginoo kaysa kinabuhi. So, atong ginasantimana ni Zon nga pareha sa ginantanan. Mas importante ang gugma sa Diyos, ang ato ang espiritu nga nung kinabuhi. Pusa dayon ko ikaw. So sa sitwasyon ni David Nixon, nakahimo siya pagpangita sa presensya sa Ginoo, sa gahom sa Ginoo, sa himaya sa Ginoo, taliwala sa iyang problema. Kita Nixon, makunho na ba katag-ampo una na sa problema?
problema? Makahimo ka kapag sayaw kung nakas problema? Makahimo ka kagnisig kung naayaw mo sa kasinyo kung nakas problema? Kaysa ito kung kagnisig ninyo nga na problema niya mo sa kayo sila nga manisig ka kung kakisa. Nakaninyo? Nya, isa ka. Ayo! Sa katlisis! Pre, isa ka. Pero kung kaya problema, ato na mo? O may unta nga, o saan po yung kaya din? Gawin naman yung ano kung ba na, masih papil ka ro. Ha? Asa tama? Sa David Mason, wala niya halo na. Ang dako kaya problema. Ang iyang Ginoo na Mason mo ni, nga wala na sa kasimba sa Ginoo. Kaya tuwa sa Espiritu. Muna sa atong kinabuhi Mason, kinahanglan nga kung unsa may imong sitwasyon kay ikaw na ginasayod kinahanglan Mason kana imong sitwasyon nasayod na Ginoo ra gyud. Kuya kung naay mana imong silingan kinahanglan makita gid sa imong kinabuhi nga ikaw adunay Kristo sa kinabuhi. Ayaw sa iangin. Padahal atos sa iangin. Ayaw iangin imong silingan Mason. Basta diya balimot ka ba? Bago pa kang kayaw sa kumpana. Pag-abot sa imong silingan imong giyaw-yawan. Kaya gato kang imong niya kumpana. No? Isun, si David, wala niya ang problema kundi ang iyang Ginoo na nangandun siya makabalik sa Pilisin kaya gimingaw siya sa presensya sa Ginoo. Gimingaw siya sa kahong sa Ginoo, sa himaya sa Ginoo. Kaya wala na siya kasimba. Kisa nalipay mo mga ikaw na kasimba mga amen. At ito pakpakan na Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Sinisili ko na yung mga tapat. Kagnisip. No? Kailangan sa Ikson. Kung nakakay problema, isumpong na sa Ginoo, ayaw kimuha may Ikson, nga ang imong problema, mao'y makaulang, nga dili ka makadahig sa Ginoo, dili ka makatilusip sa mga anak sa Ginoo. Magpadayon ta may Ikson. Busa daikon ko ikaw. Hallelujah. Pastor, isura lagi ang imong gingon. Lisod sa Ikson, kung ang imong kusog na imong gigamit, imo ang kusog. Pero kung kusog sa Ginoo may Ikson, bisag unsa pa kakasuko kaniya. Apan kung ang kusog sa Ginoo, ang himaya sa Ginoo, imong sudungon may Ikson, sa kalit lang, mawala na siya. Kaya kinahanglan makita sa imong kinabuhi na si Kristo naa sa imong kinabuhi. O mahimo ka nga kahayag sa kinabuhi, sa kalibutan. Isa ka na mahimo kahayag yung amen. Ato pakpakan na Ginoo. Hallelujah. Ang kahayag sa Ginoo Mason si Kristo, ang kahayag ni Kristo Mason, paghayag ni si Kristo, ang hayag ni Kristo Mason, wala na sa op-out, sa op-out. Pangpaw? Ano pangpalaw? Kaya bang pangpalaw, mukusog, pagkusog, mahinay, mukusog, mahinay. O op-out pa, ang kanang ikusgon sa kalayo, kanayahang siga. Si Kristo Mason, dili op-up, steady na siya. Ang kahayag ni Kristo Mason, steady na siya. Ang iyang presensya, steady na siya. Ang iyang pagamahalan, ang iyang pagka-steady siya. Kaya nga nung kitang Kristiyano na mag-op-out na. Ha? Ano mag-op-out pa talaga? Primero ni Bahan, pakin ito nag-isip. Pakaso di ba? So, skip. Ha? Out. Kita Ikson, ideklara nga si Kristo ang kahayag sa itong kinabuhi. Ang ato kong kahayag, dili out kung steady sa ng kahayag. Ato bakbakan na Ginoo Ikson, kaya steady sa Ikson. Kaya kita ang kahayag. Basta yung out na ba? Ino to silingan ko, sister out pa. Ngingit, madulog-dulog mo sana. So kita Ikson, ang sekreto, ang bahaton, pulahan dito mag-out sa kinabuhi. Ang tanang sitwasyon Mason, atong isawindi sa Ginoo, ang atong pangitaon, ang himaya sa Ginoo. Sa
Sama ni David Nixon, ang iyang gimita, ang himaya sa Ginoo, iyang gikalimtan ang iyang problema. Pasalamatan ko ikaw, samtang ako buhi pa. Ato pa ni nga mabuhat ni Lord? Pasalamatan ko ikaw, samtang ako buhi pa. Kung ibayaw ko ang akong mga kamot, nga na kanimo samtang mag-ampo ako. So ang mga pag-ampo minsan ay mga pag-ampo nga pagdahil ibayaw ang kamot. Ibayaw ko ang akong mga kamot, nga na kanimo samtang mag-ampo ako. So pagbayaw minsan samtang nag-ampo. Ang bayaw minsan na sa ang panahon nga imong gidayeg ang pagkamaayo sa Ginoo. So ibayaw. So pasabot minsan kung ang atong kinabuhi, ang atong mga gibugaton, ang atong mga pangandoy sa kinabuhi, kung atong gitugyan nito sa Ginoo, ang imong kamot igsoon, gaano kaya ibayaw? Isa gaan kamot na ibayaw sa Ginoo gamen. So lang ano bayaw yung kamot? So lang sige. Gaano bugat? Gaan? Kaya ng bugat na sa igsoon, naadri ang bugat. Grabe sa pasok ka. Patag-ali ka pa ito. Kung gusto ba ibayaw na bukat? Kana-ana na ba? Ha? Bayaw sa Ginoo minsan, anak yun. No? Hallelujah! So inana minsan, ikabayaw nimo ang imong kamot kung ang imong sitwasyon sa imong kinabuhi, imong gisurindir sa Ginoo, wala nimo nahuna, o imo lang yung nahuna, mo ang paghibala, mo ang presensya sa Ginoo, mo ang himaya sa Ginoo. Sinindot kayo sa igsoon. So, Pastor, usama ang amin itong buhaton, bulaan, makabayaw, tas itong kamot, mahibalag na ito, kanunay, masundog, kanunay, ang presensya, ang gawang sa Ginoo, ang himaya sa Ginoo, atong himuon na igsoon. Nga sabihan mo, sugod kita sa pagbuhat, pinalala nato na ito biyandaan sa Ginoo. Panalitan ron. Isa na ipuluksan. Isa na ipuluksan. Naipuluksan. Isa pa yung naipuluksan niya. Puluksan ang bugas. Mana? Ini bugas niya migsoon. Huwag ang po juga sa Ginoo. Kaya akong gipugas, akong itugyan ka mo. Mupuso ni siya. Sa dili ka puso, basta kaya akong pag-alagad ka mo, walang usa. Kayo dili mo na itugyan sa Ginoo, sa dili mo gisok, imo pasig. Ini diri ina mamuso. Masaya ururo niya namin pag hingga Ginoo kay mo pantay na ako maiswala pa lagi. Pero kung itugyan mo sa Ginoo migsoon, ang tanan natong gipangkuhan imo itugyan sa Ginoo, makahimo og bayaw ang imong kamot pagpasalamat sa Ginoo. Kay wala man ka magtan-aw sa sitwasyon. Ang imong gitan-aw ang Dios man ang iyang gugma nga wala ing pagkausap. So, mamuso na imong maestro. Sa dili mamuso, ang gugma sa Diyos migsoon, wala mamuso. Bintutan iso. Kay matod pa niya, ang imong gugma nga walay paglubag, mas ililon pa kaysa kinabuhi. Subok pasabok migsoon, ang gugma sa Diyos, ang pag-alagad sa Diyos, ang pakikrelasyon sa Diyos, mas bililhon pa siya sa tanang butang na imong gibuhat ining kalibutan. Buk pasabok, kana atong gibuhat ng mga butang ining kalibutan migsoon, malampuson lang siya, kung sa dili malampuson, apan sigurado ka na ang gugma sa Diyos diha sa imong kinabuhi, wala gid mausa. So inana sa igsoon, wala mausap ang gugma sa Diyos. Hallelujah. So giyon din igsoon sa verse 5, magkumbira. Magkumbira ang akong kalak o magtagpaw sa himpit o mag-awit ako nga malipayon sa pagdaig kanimo. Pagkanindutan igsoon. Sa ato ka nga pamalandong siya, ngano ka nga si David inani man siya. Tungod kay ang kasing-kasing ni David migsoon,
na niya ang kasing-kasing, nasama sa kasing-kasing sa Diyos. Nga, ang nasa ang kasing-kasing nagsuon, mura kayo ng pagbuhat sa mga mayong butang, mura kayo ng pagbuhat sa mga pag-alagat sa Ginoo, o pagdaig sa Ginoo, mura kayo na nasa kasing-kasing ni David. Una nga, netabo nga wala na siya makadaig sa Ginoo, wala na siya makapilisip kay ipalayas siya, kay palatyon siya, inato lang minso, inani na lang ang iyang gibatin, iyang nasinati, nag-iuhaw siya sa Ginoo. Sa presensya sa Ginoo. Magpupira ang akong kalag, matagbaw sa himpit, o mag-awit ako, malipayon sa pagdaig kanina. Kasi anda mo dahil si Ginoo Gema. Atong pagpakakusog Ginoo. Hallelujah! Hallelujah! Imong atong naunaan minson, nga isulat ni David, taliwala nga siya nag-inusara dito sa desierto. Iyan yung nasulat. Sabot pasabot minson, sa atong kinabuhi, kanalan nga giniyahan kita sa balaan nga Espiritu, sa presensya sa Ginoo, sa imaya sa Dios. Bulaan ang atong mabuhat sa atong kinabuhi, wala magdepende sa atong sitwasyon nga pisikal. So sa atong pagpangalagad sa Ginoo Mason, kinahanglan nga wala sa makadepende sa atong pisikal. Kung sa may pisikal, pastor, kwarta, pagkaon, kanang biste, tanan nison nga pisikal. Kinahanglan kana siya dili makaapekto sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen pa Mason? Inaarapay pa saya kumalunggan pastor. Wala ni kasulbad mo naman. Wala dumi ikaw pili. Ayun. Kung imong basahon ni Mason, mas importante ang pagdaig sa Ginoo kaysa operi. Kaya kanang operi, pisikal na siya. Ang atong kalag Mason, ang atong pagdaig sa Ginoo, mas importante siya kaysa pisikal. Tanan niso, dili makaulang. Basta ang imong kasing-kasing nagsuon, nahiuyon sa pulong sa Ginoo. Mag-awit ako, malipayon sa pagdaig kanimo Ginoo. So, atong balikon nagsuon, nasulat ni siya, taliwala sa desierto, naa sa desierto si David, kuya naa sa nagong problema, apan ang iyang ipangita nagsuon, ang katong iyang na-experience nga nindot kayo nga na ang presensya sa Ginoo. So sa atong kinabuhi migsuon, kung asa ka dadon, dinamdumi ang mga pulong si Ginoo nga imong nadungog ini adlaw. Bisan asa ka mato ka sa trabaho, sa imong trabaho, bisan asa ka, timani ang pulong si Ginoo ining orasa nga kinahanglan nga ang gugma sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo, walay makaulang bisan kung sa pamigsuon, bisan asa ka, panganduya kanunay ang presensya sa Ginoo. Nindot kay paminaw iso. No? Nindot kay paminaw. Kaya nindot kong paminaw sa nga natay mga kiksonan nga manglangyaw atos laing lugar apan sa pag-abot na nito mangita og simbahan. Mangita og simbahan. Kaya ilang kala nangita sa presensya sa Ginoo. Nangita sa pulong sa Ginoo. Nangita sa kahom sa Ginoo, sa himaya sa Ginoo. Ang title ni Nixon, kung iyong tanawan sa Biblia, ang title niya, nasa babaw niya, nangandoy sa Diyos. Ato na siya nga, ipalamnan ni Nixon, nga nangandoy sa Diyos sa nakanalaing sistema sa kinabuhi. So, mangandoy ta sa Diyos, Nixon, dili lang taliwala sa kalistanan, kundi sa kaharuhay, sa kapaitan, o sa katabi sa kinabuhi. Importante Nixon nga ito papangambil si Ginoo, dili mausa. Naka sa kalistanan, mangandoy ta sa Ginoo, naka sa panlangin, mangandoy ka sa Ginoo. Dili na ito himuon nga rason Nixon nga atong pagpangalagad si Ginoo madisturbo tungod sa mga butang ing kalibutan. Kinsay nangandoy o kanang mga negosyo o trabaho o mga pamuhi, no? Mga kabuhian, baol, sa pa mga kabuhian nangandoy taniana. Apan igsoon,
kinahanglan nga dili na siya may makaulang sa pagpangalagad sa Ginoo. Sama ni David Nixon, wala makaulang siya ang pag-alagad sa Ginoo ang mga problema sa iyang kinabuhi. So inana po tayo ison, ang mensahe nagtudlo ka na to nga sa tanang sitwasyon sa atong kinabuhi, kinahanglan unahon kinato ang Ginoo sa atong kinabuhi sa tanang sitwasyon. Unya, dili na ito ibaylo ang pag-alagad sa Ginoo sa mga butang ining kalibutana. Amen pamison? Hallelujah. Ato ilumo ato mga ulo, magampo kita. Salamat kay Ginoo sa imong mga pulong. Nga dili ginamo ibaylo ang mong pag-alagad kanimo Lord, taliwala sa mga sitwasyon ining kinabuhi. Sama ni David Ginoo. Nga kung una-unahon siya, dako kay sa problema, kay ipapatay siya, nilaya siya, apan kanang tanang Ginoo, wala niya una, kundi ang iyang Ginoo na nga mao ang imong presensya, ang pagsimba, ang panaghiusa sa imong mga anak. Salamat kay Ginoo nga kanimong pulong usab karon among makatunan ug among ma-apply sa among kinabuhi nga dili kami mutanaw sa among sitwasyon nga pisikal, kundi magkatanaw kami Ginoo sa gugma nga gikan kanimo. Kaya imong gugma Ginoo walay paglubat nga sa among kinabuhi. Ang gugma nga gikan kanimo Lord, maghatag namo kaabtik, kusog, bag-ong paglaom Ginoo. Tabangi kami Lord. Kung sa man ang among mga sitwasyon karon sa matag usa, kung naamay among mga igsoon nga adunay gibugaton sila nga kasing-kasing Lord, ikaw Ginoo magahatag niya ni solusyon. Ikaw Ginoo maga-comfort niya ni Ginoo. Ikaw maghatag niya ni kalinaw sila kinabuhi Ginoo. Og tudloy sila Ginoo, tudloy kami tanan Lord, nga kung naamang kami mga problema, tudlo kami sa pagsalig lamang diha kanimo o kami makapadayon pagpangita sa imong himaya. Salamat kay Ginoo. Nindapit sa kamuton ang kaduntanang pulong among ginatugyan da kanimo. Sa ngalan sa Dios nga Anak, sa Dios nga Ama ug Espiritu Santo, ang tanan among gitugyan gibalik ka kanimo ang tanang anak sa Ginoo, magyang imay at pagpakpakan sa Ginoo.